TPP5 Quarter 4 Week 1. Mga karaniwang sira ng produktong yari sa kahoy, kawayan, metal, produktong dekuryente at iba pa. Revise K-12 Curriculum with me, Teacher KMP. Magandang araw mga bata! Ngayon ay pag-aaralan natin ang tungkol sa mga karaniwang sira ng produktong yari sa kahoy, kawayan, metal, produktong dekuryente, at iba pa. Layunin: natatalakay ang mga karaniwang sira at pamamaraan ng pagkukumpuni ng mga produktong yari sa kahoy, kawayan, metal, produktong dekuryente, at iba pa. Unang araw. Maikling balik-aral. Paano to? Kilalanin ang mga litratong ipapakita. Ang bawat litrato ay mga produkto, kagamitan o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa. Kailangan na makilala mo kung saan gawa o yari ang mga nakikita sa litrato. Itaas ang kanang kamay kung nakikilala ang mga sumusunod. Sagutin ang katanungan. Sa tingin ninyo, ano ang kahalagahan ng mga klaseng produkto, kagamitan o bagay na inyong nakita sa inyong bahay o sa ibang lugar na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa? Magaling! Mahalaga ang mga produktong yari sa kahoy, metal, dekuryente, at iba pa dahil nagbibigay ang mga ito ng kaginhawaan, kaligtasan, at tulong sa iba't ibang gawain sa ating pang-araw-araw na buhay. Panghikayat na gawain. Maghanap tayo. Paano to? Sa loob ng 5 minuto, maghanap ng mga kagamitan o bagay na makikita sa loob ng classroom na yari sa kahoy, metal at dekuryente at kilalanin ito. Ibahagi rin ang paggamit nito sa buong klase. Mula sa mga kagamitan o bagay na nakita sa loob ng classroom, pansinin kung ito ba ay merong mga sira at kung meron man ay ilarawan ang mga ito. Gabay na tanong. Una, anong klaseng materyales gawa ang isang produkto, kagamitan o bagay na nahanap? Pangalawa, ano-ano ang mga sira na nakita sa kagamitan? Pangatlo, nasubukan nyo na bang magkumpuni sa mga sirang bagay
o kagamitan sa bahay. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Sagutin ang katanungan. Sa tingin ninyo, bakit natin kailangan malaman ang mga sira sa mga kagamitan, produkto o bagay na yari sa kahoy, metal at dekuryente? Tama! Kailangan nating malaman ang mga sira sa mga kagamitang yari sa kahoy, metal at dekuryente upang maiwasan ang aksidente, mapangalagaan ang kaligtasan at magawa agad ang tamang pag-aayos bago ito tuluyang masira. Paghawan ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Una, woodworking. Ito ay sining at kasanayan sa paggawa ng mga bagay mula sa kahoy, gamit ang iba't ibang mga kasangkapan at pamamaraang pang-woodworking. Ito ay maaaring maglaman ng paggawa ng mga kagamitan tulad ng mga mesa, upuan, kaban at iba pa. Pangalawa, wires o kable. Ito ay mga strands ng metal na karaniwang ginagamit upang magpadala ng kuryente, data o iba pang mga signal mula sa isang lugar patungo sa isa pang lugar. Ginagamit ang mga ito sa iba't ibang aplikasyon tulad ng elektrisidad, komunikasyon at networking. Pangatlo, iron oxide. Ito ay kilala bilang iron rust, asupre o kalawang. Ito ay isang chemical na sangkap na binubuo ng mga atom na bakal at oksiheno. Karaniwang kulay pula o kulay kauring brown ang iron oxide at ito ay karaniwang nabubuo sa reaksyon ng bakal at oxygen sa presensya ng tubig o halamang dagat. Pang-apat, oxygen. Ito ay isang gas na makikita sa atmosfera ng daigdig at mahalaga para sa buhay. Kaugnay nito ang tinatawag na industrial oxygen na karaniwang ginagamit sa pagputol ng bakal, welding at iba pang prosesong industrial. Unang aralin, mga karaniwang sira ng produktong yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa. Pagproseso ng pag-unawa. Pagmasdan ang larawan at sabihin kung ano ito. Para sa unang larawan, ano ito? Ito ay baling upuan. Pangalawang larawan, ano ito? Ito ay putol na wires o kable. Pangatlong larawan,
Ano ito? Ito ay baluktot na tubo. Pang-apat na larawan. Ano ito? Ito ay kinalawang na metal. Pang-limang larawan. Ano ito? Ito ay basag na salamin. Pinatnubayang pagsasanay. Ito ang mga karaniwang sira ng mga produkto, kagamitan o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa. Tignan at suriin ito. Una, pagkabali ng upuan. Ang pagkabali ng upuan ay maaring dulot ng ilang kadahilanan tulad ng depekto sa estruktura ng kahoy, mababang kalidad ng materyales, o maling pagsasanay sa woodworking. Pangalawa, pagkaputol ng wires. Ang pagkaputol ng mga wires o kable ay maaaring sanhi ng ilang faktor tulad ng labis na pagtensyon, pisikal na pinsala o panahon. Minsan, rodents o iba pang hayop na nangingitngit ng mga wires ay maaaring magiging dahilan din. Pangatlo, baluktot na tubo o metal. Ang baluktot na tubo o metal ay maaaring maging resulta ng pisikal na pinsala sa paggamit o ang hindi wastong pagsuporta sa estruktura ng metal ay maaaring magdulot ng baluktot na anyo. Pang-apat, kinalawang na metal. Ang kinalawang na metal ay karaniwang dulot ng reaksyon ng metal sa oxygen at tubig. Isang proseso na tinatawag na oxidation. Kapag ang metal ay napapaharap sa oxygen at tubig, nabubuo ang iron oxide o kinalawang. Panglima, basag na salamin. Ang basag na salamin ay maaaring sanhi ng iba't ibang bagay tulad ng pagkakabangga, pagbagsak o pagkasira sa panahon. Ikalawa at ikatlong araw. Paglalapat at pag-uugnay. Gagabayin ka ng iyong guro para sa gawain na ito.
Pangalawang aralin, mga pamamaraan ng pagkukumpuni ng mga produkto sa bahay na yari sa kahoy, kawayan, metal, produktong dekuryente at iba pa. Unahin natin ang mga yari sa kahoy. Una, paglilinis at pagsuri. Alisin ang alikabok at dumi bago kumpunihin. Pag-aayos ng bitak o sira. Gumamit ng wood filler o masilya para sa maliliit na bitak at liha naman pagkatapos matuyo. Pagpapalakas ng mahinang bahagi. Palitan ang sirang pako o tornilyo. Gumamit ng pandikit na pangkahoy o wood glue. Pagpintura o pagbarnis para protektado laban sa anay at kahalumigmigan. Pangalawa, yari sa kawayan. Paglilinis. Gumamit ng tuyong basahan. Iwasan ang sobrang tubig. Pag-aayos ng bitak. Itali gamit ang nylon cord o kawad. Maaaring lagyan ng pandikit. Pagpapalakas. Palitan ang sirang bahagi ng bagong kawayan. Lagyan ng barnis para tumagal. Pangatlo, yari sa metal. Pag-alis ng kalawang. Gumamit ng liha o wire brush. Lagyan ng rust remover. Para sa pagpapatibay, palitan ang sirang tornilyo o welding para sa malalaking sira. Pagpintura, gumamit ng anti-rust paint para proteksyon. Pang-apat, produktong dekuryente. Pagdiskonekta sa kuryente. Unang hakbang, tanggalin sa saksakan bago kumpunihin. Pagsuri ng wiring. Tignan kung may luwag sa koneksyon. Higpitan ang tornilyo. Pagpalit ng sirang bahagi. Palitan ang fuse, plug, o switch kung sira. Pag-iwas sa tubig. Siguraduhin tuyo ang lahat ng bahagi bago ibalik sa saksakan. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. Una, ano-ano ang mga karaniwang sira ang natalakay? Magaling! Ang mga karaniwang sira ay tulad ng nabaling kahoy, kinakalawang na metal, at hindi gumaganang kagamitang dekuryente. Pangalawa, ano-ano ang mga kadahilanan kung bakit nasisira ang isang produkto, kagamitan, o bagay?
Tama. Nasisira ang mga ito dahil sa maling paggamit, katagalan ng panahon, kakulangan sa pag-aalaga, at sobrang paggamit. Pangatlo, ano ang nararamdaman mo sa mga sirang produkto, kagamitan, o bagay na nakita? Magaling! Nakakaramdam ako ng panghihinayang at pag-aalala dahil maaaring itong magdulot ng panganib o dagdag na gastos. Pang-apat, anong klaseng sira ang madalas mong nakikita sa bahay? Narito ang posibleng sagot. Madalas kong makita ang mga sirang plug, kinakalawang na gamit, at maluwag na bahagi ng muebles. Panglima, ano ang madalas mong ginagawa sa pagkakataong nakita ang mga sirang kagamitan? Mahusay! Ipinapaalam ko ito sa nakatatanda at iniiwasan ko itong gamitin upang hindi lumala ang sira. Pagninilay sa pagkatuto. Sagutin mo. Una, sa anong paraan maiiwasan ang mga sirang produkto, kagamitan, o bagay? Narito ang posibleng sagot. Basahin mo ito. Pangalawa, ano ang mga dahilan kung bakit nasisira ang isang produkto, kagamitan, o bagay? Narito ang posibleng sagot. Basahin mo ito. Pangatlo, bilang isang mag-aaral, ano ang kaya mong magawa upang maiwasan ang pagkasira ng isang kagamitan, produkto, o bagay? Narito ang posibleng sagot. Basahin mo ito. Pagsusulit. Panuto. Kilalanin ang mga sumusunod na larawang nagpapakita ng mga karaniwang sira sa produkto, kagamitan, o bagay. Pangalanan ang mga sira at isulat ito sa kabilang bahagi. Sa unang hanay ay ang mga larawan. Para sa unang bilang, ano ang pangalan ng sira nito? Sa ikalawang hanay ay ilalagay ang pangalan ng sira. Magaling! Ito ay pagkabali ng upuan. Pangalawang larawan. Ano ang pangalan ng sira? Tama! Pagkaputol ng wires.
Pangatlong larawan. Ano ang pangalan ng sira? Magaling. Baluktot na tubo o metal. Pang-apat na larawan. Ano ang pangalan ng sira? Napakagaling! Kinalawang na metal. At para sa panghuling larawan, ano ang pangalan ng sira? Ang tamang sagot ay basag na salamin. Mahusay mga bata! Ano ang mga natutuhan mo sa araw na ito? Ngayong araw na ito, natutuhan ko ang tungkol sa ang mga karaniwang sira at pamamaraan ng pagkukumpuni ng mga produktong yari sa kahoy, kawayan, metal, produktong dekuryente at iba pa. Maraming salamat sa pakikinig mga bata. Sana ay may natutuhan kayo. Huwag mong kalimutan pindutin ang like, share at subscribe.